27 sibilyan ang patay habang 25 naman ang sugatan sa pagsabog sa isang pamilihan sa Donetsk na okupado ng Russia. Ayon sa Russian Ministry of Foreign Affairs, ang Ukraine ang nasa likod ng nasabing pag-atake. Itinanggi naman ito ng Ukraine at iginiit nito na dapat managot ang Russia sa pagkawala ng buhay ng kanilang mga mamamayan. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Ukraine President Volodymyr Zelensky sa naulila ng mga biktima. Aabot na sa 31 katao ang patay sa naging landslide sa Zhejiang County sa southwestern China. Patuloy pa rin pinaghahanap ng mga rescuer ang 47 katao matapos matabunan ng lupa. Aabot sa 1,000 rescuer workers na ang nagtulong-tulong para mahanap ang mga nawawala. Nananatiling balot pa rin ng makapal na niyebe ang rescue site dahil sa nagpapatuloy na snow sa lugar. Nagbabala ang World Health Organization sa pagtaas ng tigdas sa Europa. Ayon sa WHO, patuloy pa rin ang pagtaas ng kaso ng tigdas sa buong kontinente at kinakailangang maglatag ng hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Naniniwala rin ang WHO na ang pagtaas ng kaso ng tigdas ay dahil na rin sa kakaunti lamang ang mga nabakunahan bilang panlaban sa nasabing sakit noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Batay sa tala, aabot sa humigit kumulang 21,000 katao sa Europa ang nahospital dahil sa tigdas. Isang rare all-white penguin ang namataan ng Chilean Navy sa Antarctica. Ang nakitang penguin ay isang all-white Gen 2 penguin na may leucism na maihahalin tulad sa albinism na isang genetic condition na nakakaapekto sa produksyon ng melanin, dahilan para hindi rin makapaglabas ng itim na pigmentation sa balahibo nito. Karaniwang makikita ang mga Gen 2 penguin na may itim at puting tuxedo at isa sa may pinakamalaking species ng penguin na mayroong tinatayang 300,000 breeding pairs. Joyce Salamatin para sa Bayan.